Isang gabi sa kumukutitap na ilaw ng Clarkway, Singapore, doon nahanap ni Tanya ang panandaliang takas sa hirap ng pagiging OFW. Sa bisig ni Emerson, isang estrangherong may malalim na mga mata at boses sa tila musika. Naramdaman niya ang init na matagal nang ipinagkait sa kanya ng tadhana. Ngunit ang gabing iyon ay natapos sa isang masakit na paalam na walang pasabi. 5 taon nang lumipas, balik Pilipinas na si Tanya at pilit na binabaon ang mga alaala ng nakaraan. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, muli silang pagtatagpuin ng tadhana. Hindi na bilang mga estranghero sa ibang bansa, kundi bilang magkatrabaho sa isang malaking proyekto. Si Emerson ay hindi na ang lalaking nakilala niya sa Singapore. Mas mailap ito, mas malamig, at tila may tinatagong galit. Sa muli nilang pagtatagpo, mabubuksan ng mga sugat na hindi pa palahilom. At sa likod ng mga titig nilang puno ng tensyon, may isang katotohanang sasabog na babago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Kaya bang burahin ng 5 taon ang tamis ng isang gabi? O sadyang mapaglaro ang tadhana? Dahil ang taong akala mong the one that got away ay siya palang sisira sa mundong binuo mo. Chapter 1. Ang Singapore para kay Tanya ay isang lungsod ng bakal at salamin, malamig, mabilis at walang pakialam sa iyong nararamdaman. 3 taon na siyang nakikipagsapalaran bilang isang administrative assistant sa isang malaking shipping firm sa Jurong. Ang kanyang buhay ay naging isang cycle ng trabaho, uwi, padala ng pera. Ang kanyang mga pangarap ay unti-unti nang natatabunan ng mga invoice, schedule ng mga barko, at ang walang katapusang pagtitipid para sa pamilya sa Batangas. Tanya, itsura mo ng pagod na Pinay. Starter pack? Biro ng kanyang kaibigang si Sheila. Habang nasa loob sila ng kanilang masikip na dormitoryo sa Lucky Plaza. Sabado ng gabi naman ngayon, hindi pwedeng puro na lang tayo remit. Mag-ayos ka, pupunta tayo sa Clarkway. My treat. Noong una ay tumanggi si Tanya. Mas gusto sana niyang matulog at namnamin ang pahinga. Pero may kung anong udyok sa kanyang puso na sumama. Nagsuot siya ng isang simpleng itim na strip dress na kinalimutan na niya sa ilalim ng kanyang maleta. Nilagyan niya ng kaunting blush ang kanyang namumutlang pisngi at isang matapang na pulang lipstick. Sa salamin, nakita niya ang isang babaeng may taglay pa ring ganda. Sa likod ng mga matang pagod sa puyat. Pagdating sa Clarkway, ang hangin ay puno ng amoy ng alak, pagkain at ang halimuyak ng Singapore River. Ang kumukutitap na ilaw mula sa mga bar at ang tugtugin ng live bands at tila isang symphony ng kalayaan. Habang abala si Sheila sa pakikipag-flirt sa isang grupo ng mga turista, lumayo muna si Tanya. Naupo siya sa gilid ng ilog. Pinapanood ang mga naglalakihang bangka na nagdadala ng mga taong masaya at walang iniisip na problema. Masyadong malalim ang iniisip para sa isang napakagandang gabi. Isang baritono at malalim na boses ang bumasag sa kanyang katahimikan. Napalingon si Tanya. Bahagya nag-init ang kanyang pisngi nang makita ang lalaking nakatayo sa kanyang tabi. Matangkad ito. Suot ang isang puting linen shirt na bahagya nakatupi ang manggas na nagpapakita ng kanyang malinis na relo at ang mga braso na mukhang kayang magbigay ng proteksyon. Ang kanyang mukha ay parang inukit ng isang master sculptor. Matangos ang ilong.
Makapal ang kilay at may mga matang tila kayang basahin ng iyong kaluluwa. Filipino? Tanong ni Tanya. Pilit na tinatago ang pagkailang. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiting sapat na para tunawin ng kahit anong yelo sa paligid. Emerson, at base sa hugot na nakasulat sa mukha mo, mukhang kailangan mo ng kausap na hindi tatanungin ng status ang trabaho mo o kung magkano na ang naipadala mo sa Pinas. Tumawa si Tanya. Isang tunay na tawa na ngayon lang niya muling naramdaman. Ganun na ba ako kadaling basahin? Hindi naman. Pero pareho tayo ng vibe eh. Naghahanap ng panandali ang taka sa mundong masyado ng mabilis. Sagot ni Emerson habang tumatabi sa kanya. Hindi nila namalayan ng oras. Ang usapang nagsimula sa mga paboritong pagkain sa Pilipinas ay nauwi sa mas malalim na paksa. Ikinuwento ni Tanya ang hirap ng pagiging panganay. Ang pressure na maging tagapagligtas ng pamilya. At ang takot na baka tumanda siyang mag-isa sa ibang bansa. Si Emerson naman ay nakikinig ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lang kay Tanya na tila ito ang pinakaimportanting tao sa mundo sa oras na iyon. Tanya, bulong ni Emerson, habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ng dalaga. Minsan, ang tadhana ay nagpapadala ng tao para lang ipaalala sa atin na tao pa rin tayo, na may karapatan tayong maramdaman ng init ng iba. May kung anong kuryenteng dumaloy sa katawan ni Tanya. Ang lamig ng gabi sa Singapore ay napalitan ng init ng presensya ni Emerson. Sa ilalim ng neon lights, ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang naglapit hanggang sa maramdaman ni Tanya ang malambot na labi ni Emerson sa kanyang mga labi. Ito ay isang halik na puno ng pangungulila, pag-asa at isang pangakong hindi binigkas. Dala ng bugso ng damdamin at ng alak na kanilang nainom, nauwi ang gabi sa isang maliit ngunit eleganteng hotel room malapit sa Orchard Road. Doon sa pagitan ng mga puting kumot at sa gitna ng katahimikan ng gabi, naging isa ang kanilang mga mundo. Bawat haplos ni Emerson, tila isang tula na bumubura sa lahat ng sakit ng nararamdaman ni Tanya sa nakalipas sa mga taon. Sa bisig ni Emerson, naramdaman ni Tanya na siya'y ligtas, na siya'y mahalaga at na siya ay sapat. Huwag kang mawawala, bulong ni Tanya habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Naririnig ang mabibilis sa tibok ng puso nito. Hinding-hindi, sagot ni Emerson bago hinalikan ng kanyang noo. Ngunit ang umaga ay naging isang malupit na kaaway. Nang magising si Tanya sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana, ang kabilang panig ng kama ay malamig na. Wala na si Emerson. Pabilis siyang bumangon. Hinanap ang kahit anong bakas ng lalaki. Isang sulat, isang numero ng telepono, o kahit isang kapirasong tissue na may nakasulat na mensahe. Pero wala. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng pabango nito sa unan at ang isang pirasong calling card na nahulog sa ilalim ng mesa. Ngunit bago pa niya ito makuha ay may kumatok na staff ng hotel para sabing oras na ng check-out. Sa kanyang paglalakad, pabalik sa dormitoryo, parang gumungo ang mundo ni Tanya. Ang lalaking akala niya'y sagot sa kanyang panalangin ay naging isa lang palang magandang panaginip na naglaho sa pagsikat ng araw. Hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Dahil ang tanging alam lang niya ay ang pangalang Emerson. Isang pangalang ngayon ay nakaukit na ng malalim sa kanyang puso, kasama ng sugat na hindi niya alam kung kailan hihilom. Chapter 2.
Ang katahimikan sa loob ng hotel room sa Orchard Road ay tila isang mabigat na kumot na dumiin sa dibdib ni Tanya. Sa bawat segundong lumilipas, ang bawat sulok ng silid ay tila sumisigaw ng katotohanan. Ayaw niyang tanggapin, wala na siya. Mabilis sa hinaluglog ni Tanya ang bawat sulok ng kama. Inangat niya ang mga unan. Binuklat ang puting duvet at halos gapangin ang ilalim ng side table sa pag-ahasang may naiwang kapirasong papel. Isang numero, isang pangalan ng kumpanya, o kahit isang maikling salamat. Ngunit tanging ang nagulong sapi ng kama at ang tuyong baso ng tubig sa lamesa ang saksi sa nangyari kagabi. Emerson, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Bigla bumukas ang pinto at pumasok ang isang housekeeping staff. Good morning, ma'am. Check-out time is in 30 minutes. Wait! Harang ni Tanya ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-asa. Yung lalaking kasama ko rito kanina, nakita niyo ba kung saan pumunta? O kung nag-iwan ba siya ng kahit ano sa front desk? Umiling ang staff. Ang mukha ay walang emosyon. I only saw him leave around 5 a.m. Ma'am, he didn't leave any message. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tanya. 5 madaling araw, umalis ito habang mahimbing siyang natutulog. Habang ang kanyang ulo ay nakasandal pa sa braso nito. Umalis ito nang walang pasabi. Natila ba ang lahat ng mga salitang binitawan nito kagabi ay bahagi lamang ng isang script na nakasanay na nitong bigkasin. Sa kanyang paglalakad palabas ng hotel, ang bawat hakbang ni Tanya ay parang may nakakabit na kadena. Ang Singapore, nakagabi lang ay tila puno ng mahika. Bumalik sa pagiging isang mapanglaw na syudad ng mga estranghero. Sumakay siya sa MRT pabalik sa Lucky Plaza. Pero sa gitna ng siksikan ng mga kapwa niya Pinoy, pakiramdam niya ay siya ang mapag-isang tao sa buong mundo. O Tanya, bakit ganyan ang mukha mo? Nasaan yung Prince Charming mo? Bungad ni Sheila pagpasok niya sa kanyang dormitoryo. Hindi sumagot si Tanya. Tuloy-tuloy siyang humiga sa kanyang double deck na kama at itinakip ang unan sa kanyang mukha. Doon na bumuhos sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito dahil sa simpleng one night stand. Ito ay dahil sa koneksyong naramdaman niya. Yung mga tingin ni Emerson na tila nakita ang buong pagkatao niya. Ang akala niya sa wakas, may nakahanap na sa kanya sa gitna ng pagkaligaw niya sa ibang bansa. Lumipas sa mga buwan, ang isang gabi ay naging isang obsession para kay Tanya. Tuwing Sabado, bumabalik siya sa Clark Way. Nauupo siya sa parehong pwesto sa tabi ng ilog, suot ang parehong itim na damit. Umaasa na muling maririnig ang baritonong boses na tatawag sa kanyang pangalan. Hinahanap niya si Emerson. Sa bawat matangkad na lalaking dumadaan, tinitingnan niya ang bawat mukha sa MRT sa Orchard, sa Marina Bay. Pero ang Singapore ay masyadong malaki para sa isang taong ang alam lang ay isang pangalan. Unti-unting naging mapait si Tanya. Ang dating masayahing dalaga ay naging mailap. Ang kanyang trabaho sa shipping firm ay naging mechanical na lamang. Ang bawat remit niya sa Pilipinas ay tila kabayaran sa kanyang kalungkutan. Tanya, 3 taon nang lumipas, hindi na babalik yun. Payo ni Sheila. Isang gabi habang nag-iimpake sila. Uwi ka na sa Pinas next week at doon ka na magsimula ulit. Iwan mo na ang multo ni Emerson dito sa Singapore. Alam ko siya, pero ang sakit lang kasi. Para akong binigyan ng pag-asa tapos biglang binawi. Sagot ni Tanya habang hinahaplos ang isang luma at kupas na litrato ng Singapore skyline. 5 taon ang lumipas. Ang init ng araw sa Maynila ay iba sa init ng Singapore. Mas malagkit, mas maingay. Pero dito'y nararamdaman ni Tanya na siya ay
uuwi. Sa loob ng 5 taon, nagsumikap siya. Mula sa pagiging isang ex-OFW, nakakuha siya ng magandang posisyon bilang Senior Project Coordinator sa isang prestihiyosong construction and design firm sa Makati, ang Vanguard Development Corp. Nakaipon siya, napaayos ang bahay sa Batangas at higit sa lahat, natutunan ninyang itago ang sugat ng nakaraan sa ilalim ng kanyang profesionalismo. Tanya, ready ka na ba para sa meeting mamaya? Tanong ni Mr. Hernandez, ang kanyang boss. Malaking kliyente ito. Sila ang main contractor para sa bagong lifestyle mall sa BGC. Kailangan nating makuha ang loob ng kanilang bagong CEO. Yes sir. Handang-handa na ang presentation. Nabasa ko na rin ang profile ng kumpanya nila. Sagot ni Tanya ng may kumpiyansa. Pumasok siya sa malaking boardroom ng kumpanya. Inayos niya ang kanyang salamin at ang kanyang itim na blazer. Siya na ang bagong Tanya. Matapang, matalino, at hindi na madaling maloko ng mga matatamis sa salita. Bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang isang grupo ng mga kalalakihan na naka-business suit. Sa gitna nila isang lalaking matangkad. May otoridad sa bawat hakbang at may mga matang tila kayang basahin ng iyong kaluluwa. Nabitawan ni Tanya ang laser pointer na hawak niya. Ang tunog nito sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang CEO, ang lalaking kailangang makuha ang loob niya. 5 taon na nakalipas. Pero kahit balutin pa ito ng mamahaling suit sa mundo, hindi malilimutan ni Tanya ang mukhang yun. Good afternoon everyone. Boses ang lalaki. Ang baritonong boses na yun. I am Emerson Valderrama. Let's get down to business. Tumingin si Emerson sa direksyon ni Tanya. Walang kahit anong emosyon sa mga mata nito. Walang pagkagulat. Walang pagkilala. Para lang siyang isang pirasong gamit sa loob ng kwarto na walang halaga sa paningin ng lalaki. Sa loob ni Tanya, ang galit at sakit na pilit niyang ibinaon ng 5 taon ay muling sumabog na parang bulkan. Ang tadhana ay hindi lang pala mapaglaro. Ito'y sadyang malupit. Chapter 4. Ang The Gilded Room sa BGC ay ang uri ng restaurant na tanging ang mga movers and shakers lang ng industriya ang nakatapak. Ang malalaking chandelier na kristal. Musikang jazz na sapat lang ang lakas para hindi magkagulo sa usapan. At mga waiter na tila marunong magbasa ng isip. Suot ni Tanya ang isang emerald green na cocktail dress na hapit sa kanyang katawan. Hindi bastos, pero sapat para ipakita ang kurba ng kanyang pagkababae. Na tila mas naging matapang sa nakalipas na 5 taon. Hinayaan niyang nakalugay ang kanyang mahabang buhok na bahagyang tumatakip sa kanyang balikat. You look stunning, Tanya. Relax ka lang, dinner lang to. Bulong ni Mr. Hernandez habang papasok sila sa VIP area. I am relaxed, sir. Pagsisinungaling niya. Ang totoo, parang may nagtatambol na banda sa loob ng kanyang dibdib. Nang makarating sila sa mahabang mesa, nandun na si Emerson. Wala na ang kanyang blazer. Tanging ang puting long sleeve shirt na lamang ang suot nito. Na ang unang 2 butones ay nakabukas. Nagpapakita ng bahagi ng kanyang dibdib na tila mas salong nagpadagdag sa kanyang pagkalalaki. Good evening, bati ni Emerson. Ang boses ito ay parang pelus, malambot, pero may talim. Sa kasamang palad, ang taking bakanting upuan ay sa mismong tapat ni Emerson. Parang sinasadya ng tadhana na gawin silang magkaribal sa bawat pagkakataon. Nagsimula ang dinner. Ang usapan ay umikot sa ekonomiya, sa real estate at sa mga bagong materyales na gagamitin sa mall. Si Tanya sumasagot ng may katalinuhan. Pinapatunayan na hindi siya basta-basta. Ngunit sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata,
Tila may kuryenteng dumadaloy sa hangin. Mr. Rodriguez. Biglang tawag ni Emerson sa gitna ng pagkain ng steak. Nabanggit ni Mr. Hernandez na galing ka sa Singapore. Doon ka raw nag-umpisa bilang coordinator? Halos mabulunan si Tanya. Uminom muna siya ng red wine bago. Yes, Mr. Valderrama. 5 years ago, isang mahalagang yugto ng buhay ko ang Singapore. Talaga? Anong pinaka-memorable na karanasan mo ron? Tanong ni Emerson. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Tila binabasa ang bawat kislap ng kanyang pilantik. Sabi nila, ang Singapore daw ay lugar para sa mga taong gustong makalimot o sa mga taong gustong makahanap ng panandaliang saya. Ang salitang panandaliang saya ay tumama sa sikmura ni Tanya. Alam niyang sinusubukan siya nito. Para sa akin, ang Singapore ay lugar ng pagtuklas. Matapang na sagot ni Tanya. Doon ko natutunan na ang ilang bagay ay akala mo totoo. Pero ilusyon lang pala. Na ang mga tao ay parang mga ilar sa Clarkway. Kumukuti-kutitap sa gabi, pero nawawala rin pagdating ng umaga. Natahimik ang mesa. Naramdaman ni Mr. Hernandez ang tensyon kaya agad itong nagbiro. Pero hindi na tinag si Emerson. Isang tipid ng ngisi ang gumuhit sa labi ng CEO. Sa ilalim ng mesa, aksidenteng nasagin ng paa ni Tanya ang paa ni Emerson. Agad niyang binawi ang kanyang binti. Pero sa halip na umiwas ay naramdaman niyang dahan-dahang idiniin ni Emerson ang sapatos nito sa kanyang paa. Isang tahimik na pananakop. Nanlaki ang mga mata ni Tanya. Tumingin siya kay Emerson. Pero ang lalaki ay kalmado lang na sumisimsim ng kanyang scotch. Habang ang paa nito ay patuloy na naglalaro sa ilalim ng mesa. Ang init na nagmumula sa pagdampi ng kanilang mga balat. Kahit may saplot pa ay tila sumasabog sa buong katawan ni Tanya. Are you okay, Miss Rodriguez? Namumula ka yata. Pansin ni Emerson. Ang kanyang boses ay puno ng mapang-uyam na aliw. The wine is just a bit strong, sir. Sagot ni Tanya habang pilit na inaalis ang kanyang paa. Pero mas lalo siyang ikinulong ni Emerson. I like strong things. Bulong ni Emerson. Nasapat lang para marinig ni Tanya. Strong coffee. Strong wine. And strong women who think they can hide their secrets behind a professional title. Hindi na nakapagpigil si Tanya. Tumayo siya ng biglaan. Naging sanhi ng bahagyang paggalaw ng mesa. Excuse me. Kailangan ko lang mag-restroom. Paalam niya nang hindi tumitingin sa kanila. Mabilis siya naglakad patungo sa labas ng VIP area. Pero bago pa siya makarating sa banyo, isang kamay ang humawak sa kanyang braso at hinila siya sa isang madilim na hallway malapit sa wine cellar. Bitawan mo ako, Emerson! Asit niya nang maisandal siya nito sa pader. Bakit, Tanya? Takot ka ba? Ang boses ni Emerson ay malapit na sa kanyang tenga. Ang init ng hininga nito ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. 5 taon. Tanya, akala mo ba nakalimutan ko? Nakalimutan? Ang galing mo nga umarte kanina sa boardroom ah. Hindi mo man lang ako kinilala. Sigaw ni Tanya. Pero pabulong lang dahil ayaw niyang may makarinig. Dahil gusto ko makita kung gaano ka nakagaling magtago ng nararamdaman mo. Sagot ni Emerson. Ang kanyang mukha ay pulgada na lang ang layo sa mukha ni Tanya. Pero kanina, sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang panginginig mo. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang katawan mo, hindi marunong magsinungaling. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pilit na kumakawala si Tanya, pero mas lalo siyang hinihigpitan ni Emerson. Doon ka nagkakamali. Ani Emerson,
Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga labi ni Tanya. Marami tayong dapat pag-usapan at sisimulan natin yun sa kung bakit ka biglang nawala sa hotel room na yun nang hindi man lang ako hinihintay magising. Dapat igalgal si Tanya. Ano? Ako ang nawala? Emerson, paggising ko wala ka na. Tinanong ko ang housekeeping. Sabi nila umalis ka ng alas 5 na madaling araw. Kumunot ang noo ni Emerson. Alas 5? Tanya, bumaba lang ako para kumuha ng breakfast dahil gusto kitang sorpresahin. Pagbalik ko, wala ka na. Ang tanging naiwan na yung amoy ng pabango mo at ang basag kong puso. Nagkatinginan silang dalawa. Sa gitna ng dilim at ng halimuyak ng mamahaling alak, isang katotohanan ang nagsimulang mabuo. May mali. May isang malaking pagkakamali na nangyari 5 taon na ang nakalipas. Ngunit bago pa sila makapagsalita ulit, narinig nila ang mga yapak ni Mr. Hernandez na papalapit. Tanya? Emerson? Nasaan na kayo? Mabilis na lumayo si Emerson. Inayos ang kanyang polo at bumalik sa kanyang malamig na anyo. This isn't over, Tanya. Bulong niya bago lumabas sa hallway. Naiwan nakasandal si Tanya sa pader. Ang kanyang puso'y tila sasabog na. Kung totoo ang sinabi ni Emerson, sino ang nagsinungaling sa kanya sa Singapore? At bakit? Chapter 5. Hindi nakatulog si Tanya ng gabing iyon. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ng mga salita ni Emerson sa madilim na hallway ng restaurant. Bumaba lang ako para kumuha ng breakfast. Pagbalik ko, wala ka na. Kung totoo ang sinabi nito, sino ang babaeng housekeeping staff na nakausap niya noon? Bakit ito nagsinungaling? At bakit tila mabilis na naniwala si Emerson na iniwan siya ni Tanya? Napakaraming tanong, ngunit ang tanging sigurado ay ang katotohanang pareho silang biktima ng isang malupit na pagkakataon. Kinabukasan, pumasok si Tanya sa opisina na may itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ngunit sa likod ng pagkapagod, may bagong determinasyon siyang nararamdaman. Hindi na siya ang biktimang iiyak na lang sa sulok. Miss Rodriguez, pinapatawag ka ni Mr. Valderrama sa opisina niya. Ngayon din, bungad sa kanya ng sekretarya ni Mr. Hernandez. Huminga ng malalim si Tanya. Inayos niya ang kanyang salamin at ang kanyang posture. Pagdating niya sa penthouse suite kung nasa ng opisina ni Emerson, bumungad sa kanya ang isang minimalistang silid na gawa sa salamin at asero. Mula rito ay tanaw ang buong skyline ng Makati. Isang paalala kung gaano nakalayo ang narating ng lalaking minahal niya sa loob ng isang gabi. Si Emerson ay nakatalikod sa pinto. Nakatanaw sa labas habang hawak ang isang tasa ng kape. Pagkarinig sa pagpasok ni Tanya, dahan-dahan itong humarap. Nawala ng init ng kagabi. Ang kaharap niya ngayon ay ang malamig at istriktong CEO. You're late by 5 minutes. Puna ni Emerson. Ipinatong nito ang tasa sa lamesang gawa sa itim na marmol. The traffic in C5 is unpredictable, Mr. Valderrama. Just like people's words. Matapang na sagot ni Tanya habang inilalapag ang kanyang laptop. Tumitig si Emerson sa kanya, ang kanyang mga matay naniningkit. Let's skip the metaphors. Tanya, I called you here for the revised plans. I want to see if you actually listen to my critics or if you were too busy thinking about other things. Binuksan ni Tanya ang kanyang presentation. Habang nagpapaliwanag siya tungkol sa structural adjustments, lumapit si Emerson sa kanya. Hindi ito naupo sa kanyang swivel chair. Sa halip, tumayo ito sa likuran ni Tanya. Nakasilip sa screen ng laptop. Ang distansya nila ay masyadong maliit para sa 2 taong magkatrabaho lang. Naramdaman ni Tanya ang init ng nagmumula sa katawan ni Emerson. Ang bawat paghinga nito ay nararamdaman niya sa kanyang batok. Bahagyan ng inig ang kanyang boses nang ituro niya ang isang diagram. This section here,
We changed the atrium design to allow more natural light. Paliwanag ni Tanya, pilit na hindi pinapansin ang presensya ng lalaki. Natural light is good. It reveals everything. Bulong ni Emerson. Bigla nitong ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Tanya na may hawak ng mouse. Napatalo ng puso ni Tanya. Emerson, ano ba? Talmid at shoot, Tanya. Hinarap siya nito at ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Anong ginawa mo sa Singapore pagkaalis ko ng kwarto? Sinong kinausap mo? Yung housekeeping. Isang babaeng naka-uniforme. Sagot ni Tanya. Ang kanyang dibdib ay mabilis sa tumaas-baba. Sabi niya umalis ka na raw at walang iniwang mensahe. Bakit ako magsisinungaling? 5 taon ako naghintay sa tawag mo. 5 taon akong umasa na baka hindi lang yun isang gabi para sa'yo. Isang iglap ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Emerson bago ito muling nagmamatigas. I stayed in that hotel for 2 more days, Tanya. I called the agency you mentioned, but they said no Tanya Rodriguez was registered there. I even went to the Philippine Embassy. Napakunot ang noon ni Tanya. Agency? Emerson, hindi ako dumaan sa agency. Direct hire ako ng kumpanya ko. At bakit mo ko hanapin si agency kung alam mong administrative assistant ako sa Jurong? Sandaling natahimik si Emerson. Isang mabigat na katahimikan ang bumalat sa silid. Someone played us, Tanya. Mahinang sabi ni Emerson. May taong ayaw tayo magkita muli. Bago pa makasagot si Tanya, ay biglang bumukas ang pinto ng opisina ng walang katok. Isang magandang babae na nakasuot ng designer dress ang pumasok. Maputi ito, mukhang mayaman at may aura ng pagmamayari habang lumalapit kay Emerson. Emerson, darling, you forgot our lunch date. Sabi ng babae sabay haplos sa braso ni Emerson. Tumingin ito kay Tanya nang may halong pagtataray. Oh, is this the coordinator for the BGC project? She looks tired. Tumingin si Tanya kay Emerson, naghihintay ng paliwanag. Pero ang CEO ay umiwas ng tingin at bahagyang lumayo kay Tanya. Tanya, this is Monica, my fiancé. Pagpapakilala ni Emerson. Ang boses ito ay biglang naging mechanical. Monica, Miss Rodriguez is just finishing her presentation. Parang gumuho ang mundo ni Tanya sa pangalawang pagkakataon. Fiancé. May papakasal na si Emerson. Lahat ng pag-asang nabuo sa kanyang puso kagabi ay tila naging abo sa isang saglit. Nice to meet you, Miss Rodriguez. I hope you're doing a good job. Emerson is very particular with his projects and his people. Makahulig ang sabi ni Monica habang nakasabit ang kamay sa braso ni Emerson. I am a professional, ma'am. I deliver what is expected. Sagot ni Tanya. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. Mabilis siyang isinara ang kanyang laptop. I leave you to your lunch, Mr. Valderrama. The revised plans are on your desk. Hindi na hinantay ni Tanya ang sagot ni Emerson. Mabilis siyang lumabas ang silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila tumatakbo palayo sa katotohanang sumampal sa kanya. Pagdating sa elevator, doon na siya nang hina. Napasandal siya sa dingding nito habang bumababa ang floor numbers. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim na pagkasuklam. Hindi kay Emerson, kundi sa sarili niya. Ang tanga mo, Tanya. Bulong niya habang pinapahid ang isang luhang tumakas sa kanyang mata. Akala mo ba ikaw lang ang tumanda? Akala mo ba hihintayin ka niya? Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay na hindi maalis sa isip ni Tanya. Ang tingin ni Emerson bago pumasok si Monica. Pinitingin ng isang taong bilanggo. Isang taong may tinatagong sekreto. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, isang itim na sasakyan na huminto sa tapat niya.
Bumaba ang bintana nito at isang pamilyar na mukha ang sumilip. Tanya? Tanya Rodriguez? Tanong ng lalaki sa loob ng sasakyan. Nalaki ang mga mata ni Tanya. Sheila? Anong ginagawa mo rito at sino ang kasama mo? Kailangan natin mag-usap, Tanya. Sabi ni Sheila. Ang kaibigan niya mula sa Singapore na ngayon ay muling balisa at takot. Tungkol kay Emerson at tungkol sa kung bakit kailangan mo lumayo sa kanya habang maaga pa. Chapter 6. Malamig ang aircon sa loob ng sasakyan ni Sheila pero pinagpapawisan si Tanya. Ang kalsada ng Makati ay tila naging isang malabong guhit ng mga ilaw habang mabilis na nagmamaneho ang kanyang kaibigan patungo sa isang tahimik na cafe sa dulo ng kalsada. Sheila, ano ba to? Akala ko nasa Singapore ka pa. At bakit ganito ang itsura mo? Sunod-sunod na tanong ni Tanya. Si Sheila hindi na ang masayahing babaeng kasama niya sa Lucky Plaza. Namumutla ito, pabalik-balik ang tingin sa rearview mirror na tila may nagmamatsyag sa kanila. Ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa pagtapik sa manibela. Tanya, pakinig ka sa akin ng mabuti. Simula ni Sheila na makahanap sila ng pwesto sa pinakasulok ng cafe. Nakita kita kanina sa labi ng Valderrama Tower. Hindi ko sinasadyang sundan ka. Pero kailangan kong ikaw na balaan. Balaan? Tungkol saan? Kay Emerson? Alam ko na, Sheila, may fiancé na siya. Isang babaeng nagngangalang Monica. Mabait na sagot ni Tanya. Umiling si Sheila. Ang takot sa kanyang mga mata ay mas lalong lumalim. Hindi lang yon, Tanya. Si Monica. Hindi siya basta fiancé lang. Siya ang anak ni Don Roberto Valderrama. Ang tiyuhin ni Emerson na may hawak ng lahat ng yaman ng pamilya nila. Napakunot ang noon ni Tanya. Anong kinalaman ko roon? Magtatrabaho lang ako para sa kanila. Tanya, nung gabi sa Singapore, hindi yun aksidente. Bulong ni Sheila. Halos hindi marinig. Alam mo ba kung bakit biglang nawala si Emerson? At kung bakit sinabi ko sa iyo na kalimutan mo na siya? Tumigil ang mundo ni Tanya. Anong ibig mong sabihin, Sheila? Magsalita ka ng maayos. Bago tayo pumunta sa Clarkway, nung gabing yun, may lumapit sa akin. Isang lalaki na nakasut. Binayaran niya ako, Tanya. Binayaran niya ako para dalhin ka sa bar na yun at siguraduhin makikilala mo si Emerson. Pag-amin ni Sheila, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Parang sinampal si Tanya ng katotohanan. Ang gabing akala niya ay tadhana ay isa palang planadong tagpo. Bakit? Bakit ako? Isang hamak na OFW lang ako noon. Dahil kailangan ni Emerson ng distraction. Patuloy ni Sheila habang umiiyak. Nang oras na yon, pilit siyang pinapakasal kay Monica para sa merger ng kanilang mga kumpanya. Pero ayaw ni Emerson. Nagrebelde siya. Ang plano nila gagamitin ka para i-frame si Emerson. Para palabasin na may dumi siyang tinatago at mapilitan siyang sumunod sa gusto ng tiyuhin niya. Pero hindi ko akalain na totoong mahulog kayo sa isa't isa. Napahawak si Tanya sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Kaya ba pagising ko may nagsinungaling sa akin? Oo. Ang housekeeping staff na nakausap mo. Tao nila yun. At ang mga tawag ni Emerson sa agency, hinarang nila lahat. Sinabihan nila si Emerson na ikaw ang tumanggap ng pera para iwan siya. Pinalabas nila na isa ka lang gold digger na ginamit siya para makakuha ng malaking halaga. Paliwanag ni Sheila. Natahimik si Tanya. Ang galit na nararamdaman niya kay Emerson kanina ay biglang napalitan ng isang nakakalunod na lungkot. 5 taon siyang pinaglaruan. 5 taon silang pinaniwala
sa mga kasinungalingan para lang sa interes ng ibang tao. Bakit mo sinasabi sa akin ngayon, Sheila? Tanong ni Tanya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahil nakita ko kung paano ka tumingin sa kanya kanina sa labi. Tanya, delikado si Monica. At mas delikado ang tiyuhin ni Emerson. Ngayong magkasama na kayo sa isang proyekto, hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nasisira ulit. Umalis ka na, Tanya. Iwan mo na ang trabahong yan. Hindi. Matigas sa sabi ni Tanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo ng tuwid. 5 taon akong nabuhay sa kasinungalingan. Sheila, 5 taon kong kinuwestiyon ang sarili ko kung bakit ako iniwan ng taong mahal ko. Ngayong alam ko na ang totoo. Hindi ako tatakbo. Anong gagawin mo? Tanong ni Sheila at bakas ang pangamba. Haharapin ko siya. Haharapin ko si Emerson at sasabihin ko sa kanya ang totoo. Sagot ni Tanya. Hindi na ako ang mahinang babae sa Singapore. Kung gusto nila ng gera, ibibigay ko sa kanila. Lumabas si Tanya ng cafe na may bagong apoy sa kanyang mga mata. Pero paglabas niya ay isang itim na SUV ang nakaparada sa tapat ng sasakyan ni Sheila. Bumaba ang salamin nito at nakita ni Tanya ang isang lalaking may earpiece. Isang bodyguard. Miss Rodriguez? Pinapatawag po kayo ni Don Roberto. Gusto niya kayong makausap ng personal. Sabi ng lalaki sa isang boses na hindi tumatanggap ng hindi. Naramdaman ni Tanya ang kaba, pero hindi sila nagpakita ng takot. Tumingin siya kay Sheila na gulat bago hinarap ang bodyguard. Sabihin mo sa kanya darating ako. Hamon ni Tanya. Alam ni Tanya na ang paghakbang niya sa sasakyang iyon ay maaring maging mitya ng kanyang tuluyang pagkawasak. Pero para sa katotohanan at para sa lalaki na hanggang ngayon ay tinitibok pa rin ang kanyang puso, handa siya na sumugal. Ang laro hindi na tungkol sa construction ng isang mall. Ito'y tungkol na sa pagbawi ng isang pag-ibig na ninakaw ng panahon at kasakiman. Chapter 7. Ang mansyon ng mga Valderrama sa Forbes Park ay tila isang kuta. Malamig, matayog, at puno ng mga matang nagmamasid. Habang naglalakad si Tanya sa mahabang hallway na napapalmutian ng mga antigong painting at mamahaling florera, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Ito ang mundong kinalakihan ni Emerson. Isang mundong banyaga sa kanya. Isang mundong itinayo sa pundasyon ng kapangyarihan at kontrol. Dinala siya ng bodyguard sa isang malawak na terrace na nakaharap sa isang infinity pool. Doon, nakaupo ang isang matandang lalaki na may puting buhok. Ngunit may matalas na mga mata na tila kayang tumagos sa bungo ng sino mang kausap. Si Don Roberto Valderrama. Maupo ka, Miss Rodriguez. Wika ng matanda habang dahan-dahang hinihigop ang kanyang tsaa. Hindi ito tumingin sa kanya, ngunit ang otoridad na boses ito ay sapat na para manginig ang sinuman. Naupo si Tanya, pilit na pinapatatag ang kanyang likod. Bakit niyo po ako pinatawag, Don Roberto? Kung tungkol ito sa proyekto ni Mr. Hernandez, siya po ang dapat niyong kausapin. Isang tuyot na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Huwag na tayo magbulahan, iha. Alam nating dalawa na hindi ang mall ang pakay ko sa'yo. Gusto ko lang makita ang babaeng naging mitya ng pagre-rebelde ng pamangkin ko 5 taon na nakalipas. Nanigas si Tanya. So totoo nga, kayo ang may gawa ng lahat sa Singapore. Ako ang nag-ayos ang gulo na ginawa niya. Pagtatama ni Don Roberto. Sa pagkakataong ito ay diretsong tumitig kay Tanya. Si Emerson ay nakatadhana para sa malalaking bagay. Nakatadhana siya para pamunuan ng imperyong ito kasama si Monica. At ikaw? Ikaw ay isang pagkakamali.
Isang panandali ang pagkagambala na dapat ay natapos na sa Clark Way. Hindi kami pagkakamali. Matapang na sagot ni Tanya. Pinaglaruan niyo kami. Nagsinungaling kayo sa kanya at sa akin. Nagsinungaling ako para sa ikabubuti niya. Malamig na sabi ng matanda. Inilapag nito ang tasa at kumuha ng isang envelope mula sa lamesa. Inilapit niya ito kay Tanya. Narito ang isang tseke. Ang halaga nito'y sapat para mabuhay ka ng marangya sa loob ng 10 taon nang hindi nagtatrabaho. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-resign sa Vanguard, lumayo kay Emerson at huwag nang magpakita sa kanya kahit kailan. Tinigtigan ni Tanya ang envelope at noon nung nasa Singapore siya, baka naging matukso ito para sa pamilya niya. Pero ngayon alam na niya ang halaga ng kanyang puso. Ang perang ito ay mukhang basura sa kanyang paningin. Akala niyo po ba lahat ng bagay na bibili ng pera niyo? Tanong ni Tanya. Ang boses niya ay puno ng pait. Akala niyo ba lahat kami ay katulad ng mga taong binabayaran niyo para magsinungaling? Lahat ng tao ay may presyo, Miss Rodriguez. Ang pinagkaiba lang ay kung gaano kataas. Sagot ni Don Roberto. Tanggapin mo na to. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho sa kahit anong kumpanya sa Pilipinas. Sisirain ko ang pangalan mo at wag mong isipin na ililigtas ka ni Emerson. Ngayong gabi, i-a-anunsyo na ang petsa ng kasal nila ni Monica. At huwag kang maging sagabal sa isang lalaking hinding-hindi magiging sayo. Tumayo si Tanya. Hindi ginagalaw ang envelope. Hindi niyo po ako kilala. At mas lalong hindi niyo nakilala ang pamangkin niyo. Ang 5 taon na ninakaw niyo sa amin ay sapat na. Hinding-hindi ko nahahayaang diktahan yung buhay ko. Naglakad palabas si Tanya nang hindi lumilingon. Ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit. Ngunit pagdating niya sa gate ng mansyon, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat niya. Bumaba si Emerson. Ang kanyang mukha ay balisa. Ang kanyang polo ay gusot at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Isang emosyon na hindi dapat makita sa isang CEO. Tanya! Anong ginagawa mo rito? Bakit ka kinakausap ng tito ko? Tanong ni Emerson sabay hawak sa magkabilang balikat ni Tanya. Emerson, alam ko na ang lahat. Umiiyak na sabi ni Tanya. Ang Singapore, ang pagsisinungaling nila, ang pera, lahat Emerson. Niyakap ni Emerson si Tanya sa gitna ng kalsada. Mahigpit na tila ba natatakot siyang maglaho ulit ito. I'm sorry, Tanya. I'm so sorry. Ngayon ko lang nalaman ang ginawa nila. Kanina lang, nung mahanap ko ang mga record ng private investigator na binayaran ni Tito noon. Patawarin mo ako kung naniwala ako sa kanila. Emerson, may fiancé ka na. Paalala ni Tanya sa gitna ng hikbi. Iha-anunsyo na ang kasal niyo ngayong gabi. Kumawala si Emerson sa yakap at tinitigan siya sa mata. May isang mapanghanib na kislap sa mga mata ng lalaki. Hindi mangyayari ang kasal na yan. Hindi ko nahahayaang mawala ka ulit. Kahit patalikuran ko lahat ng yaman ng mga Valderrama. Pero ang kumpanya niyo, ang reputasyon mo. Wala akong pakialam sa kumpanya kung ang presyo nito ay ang kaligayahan ko kasama ka. Diin ni Emerson. Tanya, magtiwala ka sa akin. Ngayong gabi, tatapusin ko ang larong sinimulan nila 5 taon na ang nakalilipas. Doon sa harap ng mansyong naging simbolo ng kanilang paghihiwalay, muling nabuo ang isang alyansa. Isang pag-ibig na hinubog ng sakit at pinatibay ng katotohanan. Ngunit alam ni Tanya, ang twist na sinasabi ni Don Roberto ay hindi pa tapos. At may isang tao pang hindi nila nabibilang sa eksena. Si Monica. Chapter 8.
Ang ballroom ng isang tanyag na hotel sa Makati ay punong-puno ng mga bulaklak na puting liryo at ang amoy ng mamahaling champagne. Ito ang gabi ng Valderrama Foundation Gala, ang event na pinakahihintay ng alta sosyedad. Ngunit para kay Tanya, ito ay parang paglalakad patungo sa kuta ng kaaway. Suot niyang isang matingkad na pulang gown, isang kulay na sumisimbolo ng katapangan at babala. Hindi siya imbitado pero sa tulong ni Emerson, nakapasok siya sa backstage. Ang plano ay simple pero mapanganib. Ititigil ni Emerson ang anunsyo ng kasal sa harap ng lahat ng media at investors. Sigurado ka na ba dito, Emerson? Bulong ni Tanya habang nasa isang madilim na sulok sila ng backstage. Masisira ang reputasyon mo. Maaring bawiin ng tito mo ang posisyon mo sa kumpanya. Hinawakan ni Emerson na magkabilang pisngi ni Tanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Tanya noon. Tanya, 5 taon akong naging sunod-sunuran dahil akala ko wala na akong babalikan. Akala ko iniwan mo ako dahil sa pera. Ngayon na alam ko na ang totoo, mas gusto ko pang maging mahirap kasama ka kaysa maging hari sa palasyong puno ng kasinungalingan. Hinalikan ni Emerson si Tanya. Isang halik na puno ng pangako at pamamaalam sa kanyang lumang buhay. Magtiwala ka sa akin. Hintayin mo ang hudyat ko. Sa loob ng ballroom, umakyat na sa entablado si Don Roberto. Ang lahat ng matay nakatuon sa kanya. Sa tabi niya ay nakatayo si Monica na mukhang isang reyna sa kanyang kumikinang na silver gown. Ngunit mapapansin ang bahagyang panginginig ng kamay niya. Ladies and gentlemen, panimula ni Don Roberto. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang ating mga charity works. Ipinagdiriwang din natin ang pag-iisang dibdib ng aking pamangkin, si Emerson, at ang aking anak-anakan na si Monica. Ang kasal ay gaganapin sa... Hindi matutuloy ang kasal na yan! Isang malakas na boses ang pumutol sa pagsasalita ng matanda. Lumabas si Emerson mula sa gilid ng stage. Diretso ang lakad. At kinuha ang isa pang mikropono. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkurap. Ang bulungan ng mga bisita ay tila isang malakas na ugong. Emerson, anong kalokohan to? Asik ni Don Roberto. Pilit na pinapanatili ang ngiti para sa mga kamera, pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. Ang kalokohan ay ang 5 taon na pandilin lang niyo sa akin, tito. Sagot ni Emerson, na narinig ng lahat dahil sa suot niyang lapel mic. Ladies and gentlemen, ang babaeng dapat ay papakasalan ko ay hindi ang mahal ko. 5 taon na ang nakalipas sa Singapore. May isang babaeng ninakawan niyo ng dangal at pagkakataon dahil lang sa inyong kasakiman. Lumingon si Emerson sa direksyon ni Tanya. Tanya, lumabas ka! Dahan-dahan naglakad si Tanya patungo sa gitna ng entablado. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nakita niyang pagkagulat at takot sa mukha ni Monica. Siya si Tanya Rodriguez. Pagpapakilala ni Emerson. Ang babaeng pinagtabuyan niyo gamit ang pera at pananakot. Ngayong gabi, tinatalikuran ko ang aking posisyon bilang CEO ng Valderrama Development. Ibinabalik ko na sa inyo ang inyong yaman. Dahil ang tanging kayamanang kailangan ko ay ang babaeng ito na paulit-ulit yung sinaktan. Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang tumawa si Monica. Isang tawa na tila nawawala sa katinuan. Akala mo ba, Emerson? Ganon lang kadali yun? Sabi ni Monica habang lumalapit kay Tanya. Akala mo ba? Ikaw lang ang may sikreto? Tanya, itanong mo sa mahal mo kung bakit ba talaga siya nasa Singapore 5 taon na nakalipas.
Itanong mo sa kanya kung sino ang tunay na nagbayad sa hotel room na yon. Napatigil si Emerson at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Monica, tumigil ka! Sigaw ni Emerson. Bakit? Takot ka bang malaman niya? Nabahagi rin siya ng isang pustahan? Pagpapatuloy ni Monica. Ang boses ay puno ng lason. O baka naman takot kang malaman niya na ang pagkikita niyo sa Singapore ay hindi lang plano ni Don Roberto, kundi plano niyong dalawa ni Sheila. Dahil kailangan mo ng alibay para sa isang illegal na transaksyon. Napatingin si Tanya kay Emerson. Ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng panibagong kalituhan. Emerson, anong sinasabi niya? Tanya, huwag ka makinig sa kanya. Sinisiraan lang niya ako. Depensa ni Emerson, pero ang kanyang mga mata ay umiiwas. O sige, kung hindi ka naniniwala sa akin, Tanya. Kumuha si Monica ng isang tablet at pinindot ang play para sa isang audio recording na konektado sa sound system ng ballroom. Don't worry, Sheila, just bring the girl. I need someone to be with me in the room so the police will think it's just a romantic getaway. While the delivery is happening at the port, I'll pay you double. Boses yun ni Emerson. Ang boses na nagbulong sa kanya ng mahal kita. 5 taon na nakalipas ay siya ring boses na narinig niyang nakikipagtransaksyon para gamitin siya. Nabitawan ni Tanya ang kanyang pouch. Ang mundo niya ay akalang nabuo. Muling nagkapira-piraso sa harap ng daan-daang tao. Ang happy ending na inaasahan niya ay tila naging isang malaking bitag. Ginamit mo rin ako. Bulong ni Tanya. Ang boses ay halos hindi niya marinig. Ginamit niyo kaming dalawa ni Sheila. Ang katahimikan sa ballroom ay mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Ang twist na hindi inaasahan ni Tanya ay hindi nanggaling sa kalaban, kundi sa lalaking akala niya ay kanyang bayani. Chapter 9. Ang ingay ng ballroom ay biglang napalitan ng isang nakakabiging katahimikan. Ang boses ni Emerson sa audio recording ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa pandama ni Tanya. I need someone to be with me in the room. I'll pay you double. Tumingin si Tanya kay Emerson. Ang lalaking kanina lang ay handang talikuran ng lahat para sa kanya. Tila naging isang estranghero ulit. Ang mga mata nito na puno ng determinasyon kanina ay napalitan ng matinding takot at pagsisisi. Emerson, totoo ba to? Bulong ni Tanya. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Ginamit mo lang ba ako noon para magkaroon ng alibay sa isang illegal na transaksyon sa port ng Singapore? Hindi nakapagsalita si Emerson. Nakayuko ito. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit na tila ba ang kanyang mga kuko ay bumauna sa sariling palad. Sumagot ka! Sigaw ni Tanya. Sa pagkakataong ito, hindi na niya inintindi kung naririnig sila ng media at ng mga elite ng Maynila. Yung gabing yon, yung lahat ng sinabi mo, lahat ba yun ay bahagi lang ng plano para hindi ka paghinala ng mga pulis? Tanya, hayaan mo kong magpaliwanag. Simula ni Emerson. Lumapit siya para hawakan ang kamay ni Tanya, pero mabilis itong iniiwas ang dalaga. Huwag mo ko nga hawakan! Bulyaw ni Tanya. Ginamit ako ni Don Roberto para sirain ka. At ginamit mo naman ako para protektahan ang sarili mo. Pare-pareho lang kayong lahat. Akala ko ikaw ang kakampi ko. Akala ko ikaw ang biktima dito. Tumawa si Monica sa gilid. Isang tawang puno ng tagumpay. See? Sabi ko sa'yo, Miss Rodriguez, walang malinis sa pamilyang to. Si Emerson? He was a desperate man 5 years ago.
He was trying to build his own name away from his uncle. But he did it through the wrong channels. He needed that sweetheart to show the authorities that he was just a tourist having a romantic night. Habang ang mga tauhan niya ay naglalabas sa mga kontrabando sa kabilang panig ng lungsod. Hindi totoo yan, sigaw ni Emerson. Hinirap niya si Monica ng may galit bago muling bumaling kay Tanya. Tanya, makinig ka. Totoo na nung una, yun ang plano. Nung gabing niya sa Clarkway, desperado ako. Gusto kong makalaya sa kontrol ni Tito Roberto kaya pumasok ako sa isang deal na hindi ko dapat pinasukan. Pinahanap ko kay Sheila ang isang babaeng walang kinalaman sa kahit kanino para maging cover ko. Huminga ng malalim si Emerson. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Pero nung nakausap na kita, nang narinig ko ang tungkol sa pamilya mo, sa mga pangarap mo, Tanya, nagbago lahat. Hindi ko na tinuloy ang transaksyon. Tinawagan ko ang mga tao ko at itinigil ang lahat. I choose you over that deal. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Tanya, ang luha ay tuloy-tuloy na sa pag-agos sa kanyang pisngi. Bakit hinayaan mong malaman ko sa ganitong paraan pagkalipas ng 5 taon? Dahil natatakot ako. Pag-amin ni Emerson. Natatakot ako na kapag nalaman mo ang dumi ng nakaraan ko, hindi mo na ako matitignan sa parehong paraan. I wanted to be the man you deserve, Tanya. I spent 5 years cleaning up my account, building this company legally, just so I could be worthy of you kung sakaling magtagpo ulit tayo. Pero nagsinungaling ka pa rin, sabi ni Tanya. Ang pundasyon ng muli nating pagkikita ay isa pa ring lihim. Biglang lumapit si Don Roberto. Ang kanyang mukha ay malamig at walang awa. Enough of this drama. Security, ilabas ang babaeng to. Emerson, pumasok ka sa loob at may kailangan tayong ayusin. Hindi siya aalis. Harang ni Emerson. At hindi ako papasok sa mga utos mo. Tito, tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Sheila mula sa likuran ng crowd. Hingal na hingal ito at may hawak na isang envelope. Tanya! Emerson, sandali! Lahat ay napatingin kay Sheila. Lumapit siya kay Tanya at iniabot ang envelope. Hindi lang yan ang sikretong meron sila. Tanya, basahin mo to. Ito ang dahilan kung bakit pilit kayong pinaghihiwalay ni Don Roberto at Monica. Hindi lang to tungkol sa reputasyon. Nanginginig na binuksan ni Tanya ang envelope. Sa loob ay may mga dokumento ng isang bank account sa Singapore na nakapangalan sa kanya. Ngunit hindi siya ang nagbukas ito. May mga pirma roon na pinalsipika. At ang pinaka-shocking, ang petsa na huling transaksyon ay noong nakaraang buwan lang. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Tanya. Ginamit nilang pangalan mo para mag-launder ng pera mula sa kumpanya ni Don Roberto. Paliwanag ni Sheila. Kaya kanila gustong bayaran at paalisin ng bansa. Dahil kapag nalaman ng mga otoridad na tungkol sa maanumalyong proyekto ng mall, ikaw ang lalabas na mastermind. Ikaw ang gagawin nilang fall guy. Nanlaki ang mga mata ni Emerson. Tumingi siya sa kanyang tsuhin ng may pandidiri. Ginamit niyo ang babaeng mahal ko para protektahan ang mga illegal niyong gawain. Isang pirasong OFW lang siya, Emerson. Sinong maniniwala sa kanya? Sagot ni Don Roberto na tila wala nang pakialam kung marinig man siya ng iba. Iniligtas ko ang pamilyang to. At kung kailangang mabulok ang babaeng ito sa kulungan para manatiling malinis ang pangalan natin, gagawin ko. Naramdaman ni Tanya ang isang matinding galit
na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang sakit ng puso niya dahil kay Emerson ay biglang napalitan ng survival instinct. Tumingin siya sa mga kamera ng media na nakatutok sa kanila. Lahat ba kayo nakuha yon? Tanong ni Tanya sa mga reporters. Ang pag-amin ni Don Roberto Valderrama? Bigla nagkagulo ang security. Sinubukan nilang kuhain ng mga kamera pero huli na. Ang buong eksena ay naka-livestream na sa social media ng ilang lifestyle vloggers na nandoon. Hinarap ni Tanya si Emerson. Ginamit mo ako noon, Emerson. At ngayon, gagamitin kita. Tanya? Nagtatakang tanong ni Emerson. Mag-testify ka laban sa tito mo. Hamon ni Tanya. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya ng mga illegal na gawain niya. Kung totoong sinasabi mong mahal mo ako at gusto mong magbago, patunayan mo. Isakripisyo mong pangalan mo para linisin ang sakin. Natahimik ang buong ballroom. Ito ang sandali ng katotohanan. Isasakripisyo ba ni Emerson ng lahat? Ang kanyang yaman? Ang kanyang kalayaan at ang kanyang pamilya para sa isang babaeng ginamit niya lang noon? Pero minahal niya ng totoo? Gagawin ko. Sagot ni Emerson nang walang pag-aalinlangan. Kahit anong mangyari, Tanya, I'll make this right. Ngunit bago pa sila makahakbang paalis, isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng ballroom. Isang sigaw ang sumunod. Naramdaman ni Tanya ang isang mainit na likido sa kanyang kamay. Napatingin siya kay Emerson, na dahan-dahang napaluhod sa harap niya. Habang hawak ang kanyang tiyan na mabilis na nababalot ng dugo. Sa di kalayuan, nakatayo si Monica, hawak ang isang maliit na baril, habang nanginginig ang buong katawan. Kung hindi ka mapapasa akin, Emerson, walang magmamay-ari sa'yo. Sigaw ni Monica bago siya dinamba ng mga security. Emerson! Tininita niya habang sinasalo ang lalaki. Huwag kang pipikit, Emerson! Chapter 10. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay tila isang walang katapusang hiyaw sa gitna ng gabi. Sa loob nito, nakahawak si Tanya sa malamig na kamay ni Emerson. Ang pulang gown na suot ni Tanya kanina, nabahira na ng malapot na dugo. Dugo ng lalaking kinamumuhian niya, ngunit hindi niya kayang bitawan. Emerson, lumaban ka! Please, wag ngayon! Bulong ni Tanya. Ang kanyang boses ay basag na sa pag-iyak. Ang bawat pag-alo ng dibdib ni Emerson ay tila isang huling hininga na pilit nitong ninanakaw mula sa tadhana. Pagdating sa St. Luke's Medical Center, mabilis na isinugod si Emerson sa emergency room. Naiwan si Tanya sa labas. Nakatayo sa gitna ng makinang na hallway, isang dugoang babae sa gitna ng karangyaan ng ospital. Ang mga tao ay nagbubulungan. Kinikilala siya mula sa livestream na nag-viral na sa buong bansa. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang katahimikan. Ang tunog ng mga takong na nahangmahampas sa sahig ay naging hudyat ng pagdating ng bagyo. Nasaan siya? Nasaan ang anak-anakan ko? Si Don Roberto iyon kasamang isang batalyon ng mga abogado at security. Sa likod niya si Monica na bagaman nakaposa sa mga kamay at binabantay ng mga pulis ay may bakas pa rin ng puot sa mukha. Ikaw! Sigaw ni Don Roberto na makita si Tanya. Mabilis itong lumapit at takmang sasampalin ng dalaga. Pero mabilis na humarang si Sheila sa nakararating lang din. Huwag mong susubukang hawakan siya, Don Roberto. Banta ni Sheila. Maraming saksi rito. Maraming kamera. Wala akong pakialam sa mga kamera. Asik ng matanda, amok ay pulang-pula sa galit. Kung hindi dahil sa babaeng to, hindi gagawin ni Monica ang lahat ng to. Kasalanan mo to, Tanya. Ikaw ang malas sa buhay ni Emerson.
Tumigil si Tanya ng diretsyo sa mga mata ni Don Roberto. Wala na ang takot na nararamdaman niya sa mansyon. Ang nakikita na lamang niya ay isang matandang desperadong kumapit sa kapangyarihang unti-unti nang naglalaho. Ang mala sa buhay ni Emerson ay ang pagkakaroon ng tiyuhi na katulad ninyo. Malamig na sabi ni Tanya. Ginamit niyo siya. Ginamit niyo ako. At ngayon pati ang katinuan ni Monica? Kinalimutan niyo para lang sa interes ng kumpanya niyo. Kayong bumaril kay Emerson, Don Roberto. Hindi ang kamay ni Monica, kundi ang kasakiman ninyo ang humila sa gatilyo. How dare you? Sigaw ni Monica mula sa likuran. Mahal ko si Emerson. Ginawa ko yun dahil ayaw ko na siyang makuha ng isang basurang tulad mo. Mahal? Natawa si Tanya ng mapait. Ang pag-ibig ay hindi bumabaril, Monica. Ang pag-ibig ay hindi nanggagamit. Ang sa iyo, obsession at pag-aari. At hindi niyo na siya pagmamay-ari ulit. Biglang lumapit ang isang nurse. Sino po rito ang asawa o kamag-anak ni Mr. Valderrama? Kailangan po ng pirma para sa operasyon. He's in critical condition, internal bleeding. Ako ang tiyon niya. Mabilis na sabi ni Don Roberto. Ako mang kukunin ng mga dokumento. Wait! Pigil ang isang lalaking nakasuit na kalalabas lang mula sa elevator. Siya si Attorney Valdez, ang personal na abogado ni Emerson na matagal na palang pinagkakatiwalaan ng lalaki. Hindi si Don Roberto ang may hawak ng medical power of attorney ni Mr. Valderrama. Nagtaka ang lahat. Ano? Ako ang pamilya niya? Sigaw ni Don Roberto. Inilabas si Attorney Valdez ang isang dokumento. 3 taon na nakalipas. Nag-file si Emerson ng isang legal document na nagsasaad na kung sakaling mawalan siya ng kakayahang magdesisyon para sa sarili niya, ang otoridad ay mapupunta sa isang specific na tao at hindi kayo yon, Don Roberto. Lumingon ang abogado kay Tanya. Miss Rodriguez, matagal na kayong hinanap ni Emerson para ibigay ang dokumentong to. Nakasaad dito na kayong kanyang legal proxy at sole beneficiary. Kung sakaling may mangyari sa kanya, sinigurado niya na wala kahit isang kusing mapupunta sa mga Valderrama. Parang gumuho ang langit kay Don Roberto. Ang yaman na pilit niyang pinoprotektahan ay nakatadhana palang mawala sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Tanya habang kinukuha ang ballpen mula sa nurse. Tumingin siya sa dokumento. Kahit noong mga panahong galit siya dito. Kahit nung magkalayo sila, si Emerson ay nagtitiwala na sa kanya. Inaalagaan na siya nito sa paraang hindi niya alam. Pirmahan niyo na po, ma'am, udyok ng nurse. Pinirmahan ni Tanya ang papel na may determinasyon. Gawin niyo po ang lahat para iligtas siya. Lahat. Na makaalis ang nurse, hinarap ni Tanya ang mga pulis sa kasama ni Monica. Ibigay niyo na po sa kanila ang mga ebidensyang hawak ni Sheila. Lahat ng bank records, lahat ng transaksyon sa Singapore, at ang audio recording kanina. Siguraduhin niyong sa presinto sila matutulog ngayong gabi. Hindi mo magagawa to sa akin. Sigaw ni Don Roberto habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis dahil sa mga reklamong money laundering of obstruction of justice. Naiwang mag-isa si Tanya sa tapat ng pintuan ng operating room. Naupo siya sa sahig. Hinayaang dumali ang pagod. Ang pula niyang gout ay simbolo na ngayon ng kanyang tagumpay. Pero sa loob-loob niya, wala itong kwenta kung hindi lalabas ng buhay si Emerson sa pintuang iyon. Emerson, bulong niya habang nakatingala sa kisame. Sabi mo gagawin mo ang lahat para ituwid ang mali. Huwag kang mamamatay dahil kailangan mo pang humingi ng tawad sa akin. Araw-araw sa loob ng susunod na 50 taon. Ang gabi ay mahaba pa at ang laban para sa kanilang happy ending ay kakasimula pa lamang sa gitna ng mga aparatong nagpapanatili ng buhay.
Chapter 11. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang ugong ng aircon sa waiting area ng ICU ay tila mga aninong bumabalot kay Tanya. 6 na oras ang nakalipas mula nang ipasok si Emerson sa operasyon. Ang bawat minutong dumadaan ay parang 1 taon ng paghihirap. Nakaupo pa rin siya sa sahig. Ang dulo ng kanyang pulang gown ay naninigas na dahil sa natuyong dugo. Tanya, uminom ka muna ng tubig. Kailangan mong maging malakas para sa kanya. Malambot na sabi ni Sheila habang iniaabot ang isang bote ng mineral water. Tumingin si Tanya sa kanyang kaibigan. Ang galit niya kay Sheila ay naroon pa rin. Pero ang pagod ay mas nangingibabaw. Bakit mo ginawa yun, Sheila? Bakit ka pumayag na bayaran ni Emerson at ni Don Roberto? Napayuko si Sheila. Ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga kamay. Desperado ako noon. Tanya ang tatay ko. Kailangan niya ng operasyon sa puso sa Pinas. At wala akong ibang mapagkukunan ng ganong kalaking alaga sa loob ng maikling panahon. Nang lumapit sa akin ang tauhan ni Don Roberto, akala ko'y simpleng pagpapakilala lang. Pero nang nalaman ko ang balak ni Emerson na gamitin ka bilang alibay, doon ako natakot. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil tinakot nila ako, Tanya. Sinabi ni Don Roberto na kung magsasalita ako, ipapadeport nila ako. Sisiguraduhin hindi na makakatapak ng Singapore ang kahit sinang miyembro ng pamilya ko. Pero ito ang hindi mo alam. Kinuha ni Sheila ang isang lumang cellphone mula sa kanyang bag. Nung gabing umalis si Emerson sa hotel para kumuha ng breakfast, tinawagan niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Tanya. Anong sinabi niya? Sabi niya, Sheila, cancel everything. I can't do this to her. She's too pure for this mess. Sabi niya, ibabalik niya ang pera sa tito niya at pananagutin niya lahat ng illegal na ginawa niya. Basta huwag ka lang madamay. Ang pagkukwento ni Sheila, kaya lang, naunahan siya ni Don Roberto. Nung nalaman niyang ayaw nang ituloy ni Emerson ang plano, doon nila ginawa ang housekeeping lie. Pinalabas silang iniwan ka niya at pinalabas silang ikaw ang tumanggap ng pera para mawala. Hinawakan ni Sheila ang kamay ni Tanya at may isa pa siyang ginawa bago siya bumalik sa Pilipinas 5 taon na nakalipas. Ipinasok niyang lahat ng kinita niya sa illegal transaksyong yun sa isang trust fund na nakapangalan sa iyo. Hindi niya ginalaw ang perang yun. Gusto niyang gamitin mo yun para sa pamilya mo sa Batangas. Pero hindi niya alam kung paano ibibigay ng hindi ka natatakot sa kanya. Napagulol si Tanya. Ang lalaking inisip niyang nanggamit sa kanya ay siya rin palang pilit na nagliligtas sa kanya mula sa malayo. Ang bawat remate na natatanggap ng pamilya niya noon mula sa isang anonymous donor sa Singapore na akala niya scholarship ng gobyerno para sa kanyang kapatid, galing pala kay Emerson. Bakit siya ganun? Higbi ni Tanya. Bakit kailangan dumaan sa ganitong hirap bago ko malaman ang lahat? Dahil sa pamilya nila, ang katotohanan ay isang lason. Sagot ng isang boses mula sa likuran. Si Attorney Valdez iyon, ang abogado ni Emerson. May dala siyang isang maliit na box na gawa sa velvet. Miss Rodriguez, pinapabigay ito ni Emerson sa akin bago pa magsimula ang gala kanina. Sabi niya kung sakaling hindi siya makalabas ng buhay sa gabing ito, siguraduhin ko raw na makakarating to sa inyo. Nanginginig na binuksan niya ang box. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na may maliit na diamante at isang lukot na papel na tila matagal nang itinago. Binuklat ni Tanya ang papel. Ito isang sulat na may petsang 5 taon na nakalipas. Ang petsa kung kailan huli silang nagkita sa Singapore. Tanya, I know you're sleeping right now, and I'm looking at you, wondering how someone like me ended up with someone like you. I came here to use you,
But I'm leaving this room wanting to protect you for the rest of my life. I'm going down to get breakfast, but my heart is telling me to never let you go. If ever we get separated by the mess I've made, I promise you, I will find my way back. Wait for me, my love. Just wait for me. Emerson. Napaiyak si Tanya sa sulat. Dinatama ang bawat titik na isinulat ni Emerson. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait ng nakaraang 5 taon ay tila natunaw. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang bumukas ang pintuan ng operating room. Lumabas ang doktor, ang mukha ay pagod at seryoso. Tinanggal nito ang kanyang maskara at tumingin kay Tanya. "Dok, kumusta po siya?" Tanong ni Tanya at halos hindi makahinga sa kaba. The surgery was successful in stopping the bleeding. Simula ng doktor. The bullet missed his vital organs by a few millimeters. He's a fighter, Miss Rodriguez. But what, Doc? Kabadong tanong ni Tanya. He lost a lot of blood. And due to the trauma, he's currently in a comatose state. We don't know when he will wake up. It could be days, weeks, or months. At this point, all we can do is wait and hope for his brain to respond. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Tanya. Gising po siya. Alam ko, gigising siya at hindi niya ako matitiis. Lumapit si Tanya sa bintana ng ICU kung saan nakahiga si Emerson. Puno-puno ito ng mga tubo at machine na tumutulong sa kanyang paghinga. Napakasakiting na ng isang makapangyarihang CEO na ngayon ay tila isang batang walang laban. Emerson, bulong ni Tanya habang nakadikit ang kanyang palad sa salamin. Narinig ko na ang lahat. Alam ko na ang totoo, kaya please, huwag mo akong paghintayin ulit ng 5 taon. Gigising ka, di ba? Kasi may utang ka pang paliwanag sa akin. At may singsing ka pang dapat isuot sa daliri ko. Sa loob ng ICU, ang heart monitor ay naglabas ng isang maliit na pagbabago sa tunog. Isang mabilis sa pagtibok na tila ba ang puso ni Emerson ay sumasagot sa tinig ng babaeng mahal niya. Ang laban ay hindi pa tapos. At si Tanya, handa siyang maghintay. Gaano mang katagal. Dahil sa wakas ay alam na niya ang pag-ibig nila ay hindi isang pagkakamali, kundi isang tadhana na pilit mang sirain ng tao ay muli at muling pagtatagpuin ng panahon. Chapter 12. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang malungkot na sayaw sa pagitan ng ospital at ng korte. Habang si Emerson ay nananatiling walang mali sa loob ng ICU, ang mundo sa labas ay tila nasusunog. Ang pangalang Valderrama na dati ay simbolo ng yaman at dangal, ngayon ay kasing kahulugan na ng korupsyon, tangkang pagpatay at money laundering. Si Tanya, sa kabila ng pagod at puyat, ay hindi na tinag. Gamit ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Emerson bilang legal proxy, siya ang tumayong boses nito sa kumpanya. Isang umaga, habang nasa boardroom siya ng Valderrama Development, ang mismong silid kung saan muli silang nagkita ni Emerson, hinarap niya ang mga natitirang board members. Ang lahat ay balisa, natatakot na madamay sa pagbagsak ni Don Roberto. Miss Rodriguez, hindi namin pwedeng payagan na isang coordinator lang ang magdidesisyon para sa bilyon-bilyong pisong proyekto. Sigaw ng isang matandang investor. Ibinagsak ni Tanya ang isang makapal na folder sa lamesa. Ang tunog nito ay tila isang hatol. Hindi ako naririto bilang coordinator. Gentlemen, naririto ako bilang kinatawa ni Emerson Valderrama. At ayon sa audit na ginawa namin ni Atty. Valdez, nitong nakaraang linggo, halos kalahati sa inyo ay nakatanggap ng kickbacks mula sa mga illegal na transaksyon ni Don Roberto sa Singapore. Natahimik ang buong kwarto. Ang mga mukhang kanina ay puno ng yabang ay biglang namutla. Kung gusto ninyong manatiling labas sa kasong isasampa namin, mananahimik kayo at susunod sa mga reformang gagawin ko. Malamig na sabi ni Tanya. Ang kanyang boses ay may otoridad na tila hiniram niya kay Emerson.
Sisiguraduhin nating matatapos ang BGC project ng malinis. At ang lahat ng pondong ninakaw ni Don Roberto ay ibabalik sa kumpanya. Paano si Monica? Tanong ng isa. Si Monica ay nasa ilalim ng psychiatric evaluation habang nakakulong. Sagot ni Tanya. At si Don Roberto? Well, let's just say na masasari na siyang matulog sa selda na walang aircon. Pagkatapos ng pulong, mabilis na bumalik si Tanya sa ospital. Iyon ang kanyang santuaryo. Doon tinatanggal niya ang kanyang matapang na anyo at nagiging simpleng Tanya na naghihintay sa kanyang mahal. Pagpasok niya sa kwarto ni Emerson, ang tunog ng heart monitor ang tanging sumasalubong sa kanya. Isang ritmo na nagpapaalala sa kanya na may buhay pa, na may pag-asa pa. Naupo siya sa tabi ng kama at kinuha ang kamay ni Emerson. Marahan niya itong hinaplos. Dinadama ang bawat guhit sa palad nito. Emerson, bulong niya. Tapos na ang gulo. Wala na ang tito mo at wala na si Monica. Ako nang bahala sa kumpanya mo. Kaya huwag ka na mag-alala. Pero alam mo, pagod na ako. Pagod na akong makipag-away sa mga taong nakasuot. Mas gusto ko pang makipag-away sa'yo. Kung bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo noon. Tumulong isang butil ng luha mula sa mata ni Tanya, patungo sa kamay ni Emerson. 5 taon kitang hinintay, di ba? Sabi mo sa sulat, maghintay ako. Heto na ako. Pero bakit ikaw naman ang ayaw gumising? Pait na sabi ni Tanya. Sabi ng mga doktor, stable ka na raw. Pero bakit ayaw mong imulat ang mga mata mo? Takot ka ba sa sasabihin ko? O baka naman sawa ka na sa akin? Hinawakan ni Tanya ang singsing na binigay sa kanya ni Atty. Valdez. Isinuot niya ito sa kanyang daliri. Tingnan mo, Emerson. Bagay sa akin, di ba? Kaya gumising ka na para maisuot mo to ng maayos. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sheila. May dala tong balita mula sa presinto. Tanya, nag-confess na si Don Roberto. Sabi ni Sheila. Hingal na hingal. Inamin na niya na siya nag-utos sa housekeeping sa Singapore na magsinungaling sa'yo. At inamin din niya na si Monica ang talagang kumuha ng baril mula sa bodyguard niya ng gabi ng gala. Tumango lang si Tanya. Hindi na siya nagulat. Ang hostisya ay unti-unti nang nakakamit. Pero ang presyo nito at ang katahimikan ni Emerson. May isa pa. Dagdag ni Sheila. Nakita ng mga pulis ang original na record ng CCTV sa Singapore. 5 years ago. Emerson was there, Tanya. Pagising mo ng umaga ngayon, hindi siya agad umalis. Bumalik siya sa kwarto dala ang mga bulaklak at breakfast. Pero nung makita niyang wala ka na, binitawan niya ang lahat. Ang video ay nagpapakita na umiyak siya. Tanya, umiyak ang isang Emerson Valderrama sa gitna ng kwarto dahil akala niya iniwan mo siya. Napahagulol si Tanya. Ang imahe ni Emerson na nasasaktan 5 taon na ang nakalipas ay mas masakit pa kaysa sa balitang nabaril ito. Pareho silang naging biktima ng isang malupit na laro. Emerson, tawag ni Tanya. Niyakap niya ang walang mali na katawan ng lalaki. Narinig mo yun? Hindi kita iniwan. Hahanapin kita kahit saan. Hindi kita iiwan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Tanya ang isang mahinang paggalaw. Isang napakahinang pisil sa kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Tanya. Tumingin siya sa kamay ni Emerson. Ang mga daliri nito ay bahagyang gumalaw. Emerson? Emerson! Sigaw ni Tanya habang mabilis sa pinipindot ang call button para sa nurse. Ang heart monitor ay biglang bumilis ang ritmo. Nurse! Doktor! Gising na siya! Gumagalaw siya! Pumasok ang mga medical staff at mabilis na sinuri si Emerson. Pinigilan si Tanya na lumapit habang tinitingnan ng doktor ang mga mata ng lalaki gamit ang penlight. Sa gitna ng kaguluhan,
Nakita ni Tanya ang dahandang pagbuka ng mga mata ni Emerson. Malabo pa ang paningin nito. Pabalik-balik ang tingin sa paligid hanggang sa huminto ito sa mukha ni Tanya. Isang mahinang tunog ang lumabas sa lalamunan ni Emerson. Isang pangalan na kahit pabulong ay sapat na para yinigin ang buong mundo ni Tanya. Tanya. Ngunit bago pa makasagot si Tanya, muling pumikit si Emerson at ang mga machine ay naglabas ng isang nakatutulig na mahabang tunog. Flatline. Get the defibrillator. Clear! Sigaw ng doktor. Naitulak si Tanya palabas ng kwarto. Ang happy ending na akala niya ay hawak na niya. Muling nanganib na maging isang trahedya. Chapter 13. Clear! Ang malakas sa utos ng doktor ay sinundan ng mechanical na tunog ng defibrillator. Napatalo ng katawan ni Emerson sa kama dahil sa kuryenteng pilit na bumubuhay sa kanyang puso. Mula sa maliit na salamin sa pinto ng ICU, nakasubsob ang mukha ni Tanya. Ang kanyang mga palad ay nakadikit sa malamig na kristal habang pinapanood ang bawat desperadong galaw ng mga medical staff. Wala pa rin! Charge to 300! Clear! Muling sigaw ng doktor. Emerson, wag! Please! Wag mo akong iwan! Bulong ni Tanya. Ang kanyang boses ay tuyot na sa kakaiyak. Parang isang pelikula na bumabalik sa kanyang isipan ng gabi sa Singapore. Ang init ng yakap ni Emerson. Ang pangako sa ilalim ng buwan. At ang 5 taon na pangungulila na muting nang matapos sa isang trahedya. Isang mahinang tunog ang muling lumabas sa monitor. Hindi na ito ang mahabang linya sa kamatayan. Ang puso ni Emerson ay muling tumibok, bagaman napakahina. Napasandal si Tanya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sa puntong ito, hindi na niya alam kung pasasalamatan niya ang tadhana o susumpain ito sa pagbibigay sa kanya ng pag-asang paulit-ulit ding binabawi. Lumipas ang 2 pang araw. Inilipat si Emerson sa isang private suite. Ngunit nanatili itong tulog. Ang sabi ng mga doktor, ang flatline na naranasan nito ay dahil sa matinding stress ng katawan at sa epekto ng gamot. Gising ang kanyang diwa sa loob ng ilang segundo, ngunit muling bumigay ang kanyang pisikal na lakas. Pumasok si Sheila sa kwarto at may dalang kape para kay Tanya. Tanya, kailangan mong magpahinga. Halos 1 linggo ka na rin dito sa ospital. Look at you, parang ikaw ng pasyente. Umiling si Tanya habang nakatingin sa mukha ni Emerson na ngayon ay may kulay na lang na kaunti. Hindi ako aalis, Sheila. Baka pagising niya, isipin niyang iniwan ko na naman siya. Ayoko nang maulit yung sa Singapore. Tanya, may balita sa labas. Mahinang sabi ni Sheila. Si Don Roberto. Sinubukan niya mag-suicide sa loob ng selda. Pero nailigtas siya. At si Monica, tuloy na siyang idineklarang unfit for trial dahil sa matinding breakdown. Dadalhin siya sa isang mental institution. Hindi nagpakita ng awa si Tanya. Sila ang gumawa ng sarili nilang impyerno, Sheila. Wala na silang kapangyarihan sa amin. Pero Tanya, paano ang kumpanya? Hinahanap ka na ng mga board. Maraming proyekto na naka-hold. Paalala ni Sheila. Huminga ng malalim si Tanya. Tumingin siya sa singsing sa kanyang daliri. Ang kumpanya ay para kay Emerson. Gagawin ko ang lahat para protektahan yun. Pero sa ngayon, ang kumpanya ko ay ang lalaking ito. Siya ang priority ko, Sheila. Tumayo si Tanya at lumapit sa bintana ng suite. Mula ron ay tanaw ang mga ilaw ng Makati. Naalala niya Singapore, ang lungsod kung saan sila nagsimula. Noon, ang akala niya isang gabi na lang ang lahat. Ngayon napagtanto niya na ang gabing iyon ay ang simula ng isang habang buhay na laban. Kumuha si Tanya ng isang notepad at nagsimulang magsulat. Isang sulat para kay Emerson kung sakaling hindi siya makapagsalita pagising nito. Emerson,
5 years ago, we were strangers in a foreign land. We thought we found love in a night of escape. But the escape turned into a cage of lies. Tonight, I'm looking at you. And I am no longer that girl in Singapore who was afraid of the morning. I am a woman who fought for you, who protected your name, and who is ready to build a world with you. Hindi ko alam kung kailan ka gigising, pero asahan mo, sa bawat pagdilat mo, akong unang makikita mo. No more housekeeping lies, no more missing breakfast. Just us. Inilagay ni Tanya ang sulat sa ilalim ng una ni Emerson. Naupo siya muli sa tabi nito at ipinatong ang kanyang ulo sa gilid ng kama. Sa pagod, dahan-dahan na ring pumikit ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog, naramdaman ni Tanya ang isang mainit at malambot na bagay na humahaplos sa kanyang buhok. Isang pamilyar na amoy ng sandalwood at dagat. Tanya. Isang paor sa boses ang narinig niya. Mabilis na nagising si Tanya. Ang kanyang mga matay na nilaki nang makita si Emerson na gising na gising. Nakatingin sa kanya nang may matatamis ng ngiti sa mga labi, bagaman bakas pa rin ang hirap. Emerson? Emerson? Tili ni Tanya. Akma siyang tatayo para tumawag ng nurse pero mabilis siyang pinigilan ng kamay ni Emerson. Huwag. Sandali lang. Bulong ng lalaki. Ayoko muna ng doktor. Gusto ko muna ikaw. Hindi na nakapagpigil si Tanya. Niyakap niya si Emerson ng buong ingat. Ibinuhos niya ang lahat ng luhang itinago niya sa loob ng maraming araw. Sabi mo babalik ka. Hikbi ni Tanya. Ang tagal mo. I'm sorry, traffic sa C5, di ba? Biro ni Emerson. Bagaman hirap siyang tumawa. Narinig ko ang lahat, Tanya. Nung flatlane ako, narinig kita. Narinig ko yung boses mo na tinatawag ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng mamatay ang bayani ng kwentong to hanggat hindi niya nakukuha ang yes ng leading lady niya. Humarap si Tanya sa kanya, namumula ang mga mata. Ginamit mo rin ako, di ba? Sabi mo sa recorder. Ginamit kita para mahalin. Seryosong sabi ni Emerson. At habang buhay kitang gagamitin para maging dahilan ng paghinga ko. Tanya Rodriguez. 5 years was a long wait and I don't want to wait another day. Inangat ni Emerson ang kanyang kamay na may suot ng IV drip at itinuro ang singsing sa daliri ni Tanya. Bagay nga sa'yo pero mas bagay kung papayag kang hindi na tayo maghihiwalay. Tumango si Tanya. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa gitna ng puting kwarto ng ospital, ang dilim ng nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng liwanag ng kasalukuyan. Chapter 14. Ang unang sinag ng araw sa labas ng bintana ng ospital ay tila may dalang bagong pag-asa. Hindi na ito ang malamig na liwanag ng Singapore o ang nakasisilaw na ilaw ng boardroom. Ito ay ang malambot na hudyat ng isang bagong simula. Lumipas ang 2 linggo mula nang magising si Emerson. Bagamat nakaupo na ito sa kanyang wheelchair, unti-unti nang bumabalik ang lakas, ang kanyang mga matay na natiling nakatitig sa babaeng naging anghel niya sa gitna ng kadiliman. Si Tanya hindi umaalis sa tabi niya, mula sa pagpapakain ng lugaw hanggang sa pagbabasa ng mga report ng kumpanya. Si Tanya naging kanang kamay at puso ni Emerson. Tanya, stop for a second. Biro ni Emerson habang tinitignan si Tanya na abalang-abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamot. You're acting like my boss. At least, give your employee a kiss before the next dose. Natawa si Tanya. Isang tawang malaya at walang bahid ng pait. Lumapit siya at hinalikan ng noo ni Emerson. Pasalamat ka at mahal kita. Kung hindi, binitawan ko na ang kumpanya mo noong unang linggo pa lang na puro utang ang nakita ko sa record si Don Roberto. Naging seryoso ang mukha ni Emerson. Hinawakan niyang kamay ni Tanya at pinaupo ito sa kanyang tabi.
Tanya, kailangan nating pag-usapan ng susunod na hakbang. Bukas ang huling hearing ni Don Roberto. Tinawagan ako ni Atty. Valdez. Gusto ni Tito na makipag-settle. Ibibigay niyang lahat ng shares niya sa kumpanya. Lahat ng property sa Singapore at sa Batangas. Kapalit ng pag-atras natin sa kaso ng attempted murder laban kay Monica. Nanigas si Tanya. Ang pangalang Monica ay tila isang sugat na ayaw pang maghilom. Anong balak mo? I ask for your opinion first. Sagot ni Emerson. Ang yaman na yun ang perang pinaghirapan ni Papa na ninakaw ni Tito Roberto nung mamatay ang mga magulang ko. Pero ang kalayaan ni Monica, yun ang kabayaran sa bawat luhang iniyak mo sa Singapore at sa bawat patak ng dugo ko sa ballroom. Tumingin si Tanya ng malayo. Emerson, ang pera hindi makakabura sa 5 taon na nawala sa atin. Pero ang hustisya, yun ang magbibigay sa atin ng katahimikan. Kung papakawala natin si Monica, habang buhay tayong lilingon sa likod. Naghihintay kung kailan siya muling susulpot. Hindi ko kailangan ng mansyon sa Singapore. Ang kailangan ko yung kasiguraduhan na kapag natulog tayo sa gabi, wala nang laso na naghihintay sa labas ng pinto. Tumango si Emerson. Bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. You're right. Hindi natin siya hayaang makalusot. I'll tell Atty. Valdez to proceed with the full weight of the law. Let them rot where they belong. Kinabukasan, sa loob ng courtroom, nagharap-harap ang lahat sa huling pagkakataon. Si Don Roberto ay mukhang matandang lantutay. Wala nang kislap ng kapangyarihan. Si Monica naman ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang diwa ay tila uluyan ng nilamon ng kanyang sariling obsession. Nang tumayo si Emerson para mag-testify, ang buong silid ay natahimik. Sa kabila ng kanyang saklay, ang kanyang tindig ay puno ng otoridad. Ikinuwento niya ang lahat mula sa illegal na transaksyon sa Singapore na pilit niyang itinigil dahil kay Tanya, hanggang sa sistematikong pag-abuso ni Don Roberto sa kumpanya. Your Honor, pagtatapos si Emerson, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa korte. I'm not just standing here as a victim. I am standing here as a man who is reclaiming his life. My uncle used my name to destroy others, and he used a woman's love to cover his crimes. Today, I am asking the court to put an end to this legacy of lies. Pagkatapos ng hearing, habang naglalakad sila palabas ng courtroom, hinarangan sila ng mga reporters. Ngunit hindi na umiwas si Tanya. Hawak niyang kamay ni Emerson at taas noo sa harap ng mga kamera. Miss Rodriguez, anong masasabi niyo sa tagumpay ng kaso? Tanong ng isang reporter. Ang tagumpay ay hindi ang pagkakakulong ng mga nagkasala. Sagot ni Tanya nang may ngiti. Ang tunay na tagumpay ay ang katotohanang pagkatapos ng 5 taon, nahanap namin ng daan pabalik sa isa't isa na walang kahit anong lihim na natitira. Nang makasakay sila sa sasakyan, dinala sila ni Emerson sa isang lugar na hindi inaasahan ni Tanya. Sa isang maliit at lumang simbahan sa labas ng lungsod. Anong ginagawa natin dito? Takang tanong ni Tanya. Dito kinasal ang mga magulang ko? Bulong ni Emerson. Tanya, 5 taon na ang nakalipas. Naging mag-asawa tayo sa mata ng Singapore para sa isang alibay. Pero ngayon gusto kitang pakasalan sa mata ng Diyos at ng mundo. Dahil ikaw ang tanging katotohanan sa buhay ko. Lumuhod si Emerson sa kabila ng sakit ng kanyang sugat at inilabas ang isang bagong singsing. Isang kulay asul na sapphire na kasing ningning ng dagat sa Singapore. Tanya Rodriguez, will you marry me? For real this time, no lies. No secrets, just us against the world. Hindi na nakapagsalita si Tanya. Tumango siya habang ang mga luhan ng kaligayahan ay tuloy-tuloy sa pagpatak. Sa loob ng lumang simbahan, sa gitna ng katahimikan,
Nahanap nila ang kapayapaang ipinagkait sa kanila ng tadhana sa loob ng mahabang panahon. Ang gabi sa Singapore ay isa nilang palang malayo at malabong alaala. Dahil ang bukas na naghihintay sa kanila ay mas maliwanag pa sa kahit anong ilaw ng Clarkway. Chapter 15. Finale. Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw sa Batangas ay masarap sa pakiramdam. Mainit, amoy dagat at puno ng buhay. Sa tapat ng isang eleganteng rest house na nakaharap sa Taal Lake, abala ang lahat. Hindi ito isang magarbo at malamig na ballroom sa Makati. Ito ay isang pagdiriwang ng pamilya ng mga tunay na kaibigan at ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy. Nakatingin si Tanya sa salamin. Suot niya ang isang minimalistang white silk gown na gawa ng isang tanyag na Filipino designer. Wala itong masyadong mabubot dahil ang tunay na hiyas ay ang kislap sa kanyang mga mata at ang kapayapaan sa kanyang mukha. "You look breathtaking, Tanya." Bulong ni Sheila nang inaayos ang belo nito. Si Sheila ay nanatiling tapat na kaibigan at ngayon ay nagtatrabaho na bilang HR manager sa bagong kumpanyang itinayo ni Tanya at Emerson, ang T&E Innovations. "Salamat, Sheila. Salamat sa hindi pag-iwan sa amin." Nakangiting sagot ni Tanya. "Utang ko sa inyong bagong buhay ko at masaya ko makita na pagkatapos ang lahat ng housekeeping lies sa Singapore, heto tayo ngayon sa totoong housekeeping ng buhay nyo." Biro ni Sheila na nagpatawa sa kanila pareho. Sa kabilang silid, inaayos si Emerson ang kanyang kurbata. Wala nang kanyang saklay bagaman may kaunting peklat pa rin sa kanyang tagiliran. Isang paalala ng gabing muntik na siyang mawala. Ngunit para sa kanya, ang peklat na iyon ay medalya ng kanyang katapangan para sa babaeng mahal niya. Pumasok si Attorney Valdez. "Mr. Valderrama, handa na ang lahat. Ang mga dokumento para sa Emerson and Tanya Foundation ay pirmado na rin. Ang lahat ng yaman na nakuha natin mula sa liquidation ng assets ni Don Roberto ay direkta nang mapupunta sa scholarship ng mga anak ng OFW sa Singapore at sa Pilipinas." Tumango si Emerson. "Salamat, attorney. Gusto kong ang pera naging mitsa ng paghihiwalay namin noon ay maging mitsa ng pag-asa para sa iba ngayon." Lumakad si Emerson patungo sa altar na itinayo sa gitna ng hardin. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Wala na ang anino ng mga Valderrama sa kanyang likuran. Siya na ngayon ay si Emerson, isang lalaking nahanap ang kanyang sarili sa piling ng isang babaeng hindi sumuko sa kanya. Nang tumunog ang instrumental na bersyon ng paborito nilang kanta, ang lahat ay tumayo. Mula sa dulo ng aisle, lumitaw si Tanya. Hawak niya ang braso ng kanyang ama na maluha-luha sa galak. Sa bawat hakbang ni Tanya, tila nagbabalik ang mga alaala. Ang Clarkway, ang malamig na hotel room, ang tensyon sa boardroom at ang putok ng baril at ang mahabang paghihintay sa ICU. Lahat ng iyon ay nagdala sa kanila sa sandaling ito. Nang maibigay na ng kanyang ama ang kamay ni Tanya kay Emerson, hindi napigilan ni Emerson na bulungan ang asawa. "I thought I lost you 5 years ago. I will never let go of this hand again." "You better not." Nakangiting banta naman ni Tanya. Ang seremonya ay simple pero punong-puno ng emosyon. Walang script, walang kasinungalingan. Nang dumating ang oras ng kanilang vows, binatawa ni Emerson ang kanilang binasang papel at diretsong tumingin sa mga mata ni Tanya. "Tanya, I met you when I was at my darkest. I tried to use your light to cover my shadows. I'm sorry. It took 5 years. A bullet and a lot of pain for me to show you how much you truly mean to me. Today, I promise to be the man who will always come back to you, not with flowers and breakfast in a hotel room where you're gone, but in a home where you will grow old together. No more secrets, just the truth of how much I love you." Umiiyak
Umiyak na sumagot si Tanya. Emerson, I used to hate Singapore because it reminded me of a beautiful dream that turned into a nightmare. But now I realized that Singapore was just the beginning of our training. We had to be broken so we could be built together. Thank you for finding your way back to me. Thank you for choosing me over everything else. I am yours in every city, in every lifetime. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Ang halik na iyon ay hindi tulad ng halik sa Clarkway na puno ng pangamba. Ito'y isang halik ng tagumpay. Isang halik na nagsasabing tapos na ang bagyo at narito na ang bahaghari. Sa reception, habang nagsasayaw sila sa ilalim ng mga bituin at mga dekorasyong bumbilya, sumandal si Tanya sa dibdib ni Emerson. What are you thinking? Tanong ni Emerson. Iniisip ko lang kung ano kaya ang nangyari kung hindi tayo nakita sa Singapore noon. Siguro mayaman pa rin ako pero malungkot. At ikaw, siguro CEO na rin ng sarili mong kumpanya pero pagod. Sagot ni Emerson. But the universe knew we needed each other. We were two lost souls who found a map in each other's hearts. I love you, Emerson. I love you more than all the stars in Singapore and Batangas combined. Tanya. Habang lumulubog ang araw at unti-unting lumalabas sa mga bituin, ang dalawang pusong minsan ng pinaglaruan ng tadhana ay tuluyan ng nanalo. Ang kwento at ang gabi sa Singapore ay hindi isang trahedya. Ito ay isa ng alamat ng pag-ibig na walang hanggan. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Emerson at Tanya. Nawa kayo nag-enjoy at na-in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire, nakaka-in-love na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.